June, July, August, September. Tama ba? July, August, September. Wow, pero na. Grabe na. Anniversary na natin. Yun, ang ibig kong sabihin. Okay, malapit na anniversary natin, September 21, sa birthday celebrants. Kita-kita po tayo sa ating anniversary, mga kapatid sa Panginoon. Ang ating speaker dyan ay si Pastor Stephen Prado. Yan po ang speaker natin sa ating anniversary. Kaya ipag-invite po ninyo yun. Kilala po ninyo yun. Siya po ay madalas nyo makikita sa social media. Ito pong si Stephen Prado, ipapakilala ko na lang sa inyo sa anniversary. Kaibigan po natin siya. Siya po ay nakasama natin sa misyon. At nakapagdalang ipapakilala si Pastor Stephen Prado. Okay? So, praise God po rin ng Panginoon. So, magandang umaga muli mga kapatid. Sabi sa katabi, kumusta ka na? Okay? Sabihin tanong ninyo, masaya ka ba? Hallelujah. Thank you, praise God. Thank you, Jen. Yan, kita ko na ulit si Jen. So, matagal na dinabento kita. Okay, praise God, purihin ng Panginoon. So, tayo po ay may pag-uusapan isang tao, mga kapatid sa Panginoon. At ang pag-uusapan natin ay isang tao na hindi masyadong kilala, pero kilala din naman. Kaya lang hindi po siya na-highlight sa maraming mga disciples, mga kapatid sa Panginoon. So, ito po ay walang bagong si Andrew. Okay, the silent evangelist. Ang evangelista. Ang tahimik na evangelista. Si Andrew, mga kapatid sa Panginoon, ay maaaring kilala ninyo. Sa Tagalog, siya po ay tinatawag na Andres. Ayan. Ang sa mga Pilipino, kilala si Andres. Huwag nyo lang dudugsungan ng Desaya. Hindi po niya apelido yun. Yes, hindi niya apelido yun. Kasi ito si Andres, Desaya. Si Andres, mga kapatid sa Panginoon. Ang ating teksto ay kumpagin natin sa Mateo chapter 10, verse 1 to 4. Tundangin ako sa inyo pong mga Biblia, mga kapatid. So, Matthew chapter 10, verse 1 to 4. Ang sabi niyan, tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng marunong espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Yan po yung misyon ng 12 alagad. Verse 2, narito ang mga pangalan ng 12 apostol. By the way, kilala po ba ninyo yung 12 apostles? O, ayan na, papakilala ko na sa inyo, mga kapatid. Sino sila? Sino itong 12 apostol na ito? Mga kapatid, una ay si Simon na tinaguro niya Pedro. Simon Peter, yan ang una. Sinong pangalawa? Yung kanyang kapatid, si Andres, na kanyang kapatid na pag-uusapan natin maya-maya. Ito pa, iba, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kapatid niya si Juan. Ito po yung mga anak ng tulog. Sina Felipe at Bartolome, ang tawag ng iba ay Nathaniel. Ayan po. Si Felipe at Bartolome. Baka isipin ng wala si Nathaniel. Yan po yun, si Bartolome. Sina Tomas at Mateo na maniningil ng buwis. Si Santiago, yan, napagituloy yung Santiago. Pero ibang Santiago ito po yung tinatawag na Santiago Lili. Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo o Tadeus. Then, sa 4, Simon. O, dalawa sila. Dalawang Simon. Ito naman, iba naman itong Simon na ito. Ito si Simon na Cananeo. At siyempre, ang kilala ng marami, si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. So, yan po yung 12 disciples, mga kapatid na tinawag ng Panginoon Jesus para sumama at pakasama ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Tayo muna yung manalangin. Diyos, makapangyarihan sa lahat, samahan po kami sa iyong mga salita na aming pagtutulayan.
buksan ang aming mga isipan, ihanda ang aming puso, para mga salita mo amin pong mapagkulay-kulay, ang mga salita mo, Panginoon, ay amin na sa buhay, mga salita mo, Lord, ay maging kalakasan ng bawat isa sa amin. Kaya dalangin ko, Lord, ihanda mo ang aming mga puso ngayon, ihanda mo ang mga anak, mula dito sa mga nagkasagpuran, at sa sino pang makakarin na hindi mo mag-usap ka sa kanila, at ikaw ang may taas sa aming kalitataan sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Amen and amen. Okay. Si Andres po, o si Andrew, kakunti lang po ang kwento na mababasa natin tungkol sa kanya sa Bible, lalo sa New Testament. Okay? Kaunti-kunti lang po ang ating info na makukuha sa kanya. Una-una, ay alam natin lahat ay sa ating binanggit na siya ay kapatid ni Peter. Kapatid siya ni Pedro. Okay? Siya po yung mas younger, mas batang kapatid ni Peter, mga kapatid. Sa aklat ng Mateo, Marcos at Lucas, Matthew, Mark, Luke, and John, sa Gospel po, kakaunti lang po yung binanggit patungkol kay Andres. Actually, binanggit lang yung pangalan niya, pero walang binanggit doon sa kanyang mga ginagawa. Hindi binanggit sa Mateo, Marcos at Lucas kung ano yung trabaho o ano yung mga pinagagawa ni Andres na kapatid ni Simon. Si Pedro, kilala natin lahat, di ba? Na-highlight po yung kanyang mga ginawa sa Mateo, Marcos, Lucas at hanggang sa aklat ng mga gawa, na-highlight po yun, yung kung ginawa ng Peter. Pero sa book of John, mga kapatid, sa book of John, may tatlong pangyayari po na ibinahagi ang sumulat, at yan ay si John. Okay, meron po siyang tatlong ito pong book of John ito na sinulat ni John ay makikita natin na kung anong klaseng tao si Andres. Anong klaseng alagad si Andres. Yan po yung makikita natin sa book of John na mamaya ay ikukwento ko sa inyo. Ito po yung mag-highlight ng mga attributes ni Andrew. 3 attributes, mga kapatid. 3 attributes ni Andrew. 3 katangian ni Andrew from 3 stories in John's Gospel. Okay? Titignan natin, ano ba itong ginawa ni Andres? Paano siya hinalight ng book of John? At ano yung pwede natin matutunan? Anong lesson ang makukuha natin sa buhay ni Andrew o ni Andres? Huwag po kayo mag-confuse ha. Andrew kasi sa English, Andres sa Tagalog. Pag binanggit ko Andrew, si Andres po yun. Pag binanggit ko Andres, Andrew yun. Okay? Huwag po kayo mag-confuse. Pag kasi iba-ibang pangalan ng binabanggit ni Pastor. Hindi po. Andrew and Andres, the same person po yan. Isang tao lang yan. Okay? So ngayon, tuloy natin. Sa John chapter 6, verse 1 to 13. Ito po ang unang pangyayari, mga kapatid sa Panginoon, na gusto kong makita natin dito. John chapter 6, verse 1 to 13. Matapos sa mga pangyayari ito, pumunta si Jesus sa kabilang bahagi ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Napakaraming tao sumunod sa kanya. Grabe. Dahil nakita nila ang mga himala na kanyang ginawa sa mga may sakit. Totoo naman, kapag may nababalik na himala ang mga tao, pinupuntahan yan. Di ba? Pinupunta, kahit malayo, pinupunta ng mga tao. Yung may nabalita lang na lumuluhang ganito, pinupuntahan na. Okay, may nagtagpo ang ganyan, pinupuntahan ng mga tao. So yan po yung naging dahilan kung bakit maraming tao ang lumapit kay Jesus noong panahon na yun. Kaya ang ginawa ni Jesus, umakyat si Jesus sa bundok at doon naupo kasama ang kanyang mga alagad. Yun yung pinaka-pulpito ng Panginoon Jesus. Nalalapit na noon ang Pasko, ng pista ng mga Hudyo. Paglingon ni Jesus, nakita niya lumalapit sa kanya ang napakaraming tao, kung kaya sinabi niya kay Felipe, si Felipe ang una niyang kinusap, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Yan po yung tanong ng Panginoong Jesus. Sa ating pong konteksto sa Pilipino, saan tayo makakabili ng bigas para makapagluto at makakain ng mga tao? So, verse 6, nasabi lang, alam na ni
Jesus ang kanyang gagawin, ngunit sinabi niya iyon upang subukin si Felipe. Ito, sagot ni Felipe. Sumagot ito, kulang po ang tinapay na mabibili ng 200 denaryo upang makakain kahit kaunti ang mga taong ito. Ito na, verse 8. Ito na po si Andres. Si Andres na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga lagat ay nagsabi sa kanya, may isang bata po rito na may 5 tinapay na sibada at 2 isda. 5 tinapay at 2 isda. Ngunit, sapat ba ito para sa napakaraming tao? Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo mga tao. Sa lugar na iyon ay maraming damo. Kaya, ano po, ang mga lalaking may 5,000 ang bilang. Puro lalaki ang binanggit, mga kapatid. 5,000. Kung yun po may mga kasama, mahigit po sa 5,000 ang bilang. Napakaraming tao. Okay po, ang binilang lang ay yung mga men. Okay, 5,000, mga kapatid. Tapos, yung mga babae, hindi na binilang. Yung mga bata, hindi na binilang. Diba? So, maraming pagkakataon, parang outnumber lagi ang lalaki, di ba? Mas marami ang babae. Kaya can you imagine po, doon sa 5,000 lalaki, ilan kayang babae ang nandoon? Ilan kaya, mga kapatid, ang bilang ng mga tao ito na lumapit sa Panginoong Yesus? Marami, no? Pera pa mga bata. Kasi may bata eh. Okay? Kaya natin sinabing may bata. Doon nakakuha si Andres ng ibibigay sa Panginoong Yesus. Kaya may babae, may bata. Napakaraming tao. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at matapos magpasalamat, ipinamigay niya sa mga nakaupo. Ganon din ang ginawa niya sa mga isda. Kumuha ang mga tao hanggat ibig nila. First God, nang mabusog sila, inutusan niya ang kanyang mga alagad. Tipunin ninyo ang mga sobrang pagkain upang walang masaya. Sabi sa verse 13, kaya tinipon nga nila ang mga sumobra pagkain at mula sa 5 pinagpirasong tinapay ay nakapuno sila ng 12 kain. Wow! Mula sa 5 tinapay, nakakuha pa sila ng mga pinagpirasong tinapay na inilagay nila sa 12 kain. Kaya ang kwentong ito ay kwento po ng pagpapakain o himala ng pagpapakain sa 5,000. Hindi na po yan nangyari kahit kailan. Minsan lang nangyari yan nung panahon ng Panginoon. Hindi yun ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin dito ay si Andres na nagbigay ng baon ng bata sa Panginoong Yesus. Tingnan niyo po, mga kapatid sa Panginoon, nung sinabi ng Panginoong Yesus na pagkain natin ang mga tao nito, yung mga alagad po, umaangal. Hindi kasya ang 200 denaryo, hindi kasya ang pera natin para pakainin ng ganyan karaming tao. Umaangal yung mga alagad. Di ba? Maaaring yung ibang mga alagad ay nagsasuggest kay Jesus, mas maigi siguro kung pauwi na lang natin ang mga tao sa kanilang bahay. Doon na lang silang mangin. Sa bahay nila. Umaangal po yung mga alagad kay Jesus. Hindi kasya. Anong gagawin natin? Maaaring yung ibang mga alagad nagtuturuan, anong gagawin natin dito? Sabi ni Lord, pakain daw. Anong gagawin natin? Mga kapatid sa Lord, si Andres, mga kapatid sa Panginoon, ay hindi po basta sumuko. Sinuyod niya yung mga tao. Isipin niyo po ito. Sinuyod niya yung mga tao, naghahanap siya ng pagkain. Naghahanap siya ng taong may baon. At hindi yung madali. Isipin mo, isa-isa mo, tatanungin mo isa-isa tao, may baon ka ba dyan? Meron ka bang dalang pagkain? Isa-isa mo yung
higit pa sa 500. Susuyurin mo at tatanong mo, sabi ni Lord, baka kainin, kaya lang may bawa ka ba dyan? Meron ka bang dala? Baka yung sabi mo tatanda, ay, wala akong baon. Kaya ako nandito dahil wala. Ang hirap nung ginawa ni Andres, pero hindi sumuko si Andres. Amen? Hindi siya sumuko nung sinusuyod na yung mga tao hanggang sa natanong niya yung isang baka. May baon ka? Sige yung kahit bata, tinanong ni Andres, kahit bata, may baon ka? Sabi ng bata, meron mo. 5 tinapay at 2 isda. Mahirap yung ginawa ni Andrew, mga kapatid. Pero nung makakita siya ng 5 at 2 isda, ano nasa isip ni Andres? Mga kapatid, ibibigay ito kay Jesus. Although sa mind niya, sabi niya kay Lord, bakit nasa ba ito? Pero ang napakaganda ni Andres, yung maliit na pagkain na yun, yung baka na yun, inilapit niya kay Jesus. Ibinigay niya kay Jesus. Diba? Kahit alam ni Andres na hindi kakasya yung kaunting baon ng baka na yun, mga kapatid, ulitin ko, ang maganda sa ginawa ni Andres, dinala niya yun kay Jesus. Amen! And we know the story. Alam niyo na yung kwento na yan. Ang lahat ay nakakain, may siyaron pa. Diba? Lahat, mga kapatid, ay nabusog. Mga kapatid, sumobra pa, mga kapatid. So, ano pong lesson ang gusto kong ituro sa inyo? Lesson number 1, mga kapatid sa Panginoon. Bago natin makuha yung lesson na ito, tingnan natin yung 3 attributes ni Andrew. Si Andrew po, mga kapatid sa Panginoon, ay Andrew was resourceful. Yan po yun. So, anong lesson natin, mga kapatid, sa Panginoon? Be the one who brings unlimited resource to Jesus. Sana ikaw yan, na nagdadala ng limited resource kay Jesus. And then, watch Him to multiply it. Kapag dinala mo yan kay Jesus, tignan mo kung anong gagawin ni Jesus sa dinala mo. Tignan mo kung anong pwedeng magawa ni Jesus sa ibinigay mo sa Kanya. Minsan kasi, may mga tao nagbibigay sa Lord, pero hindi na minamasdan, hindi na tinignan anong pwedeng gawin ng Lord sa aking ibinigay. Ganun sana, mga kapatid, sa Panginoon, as we plan, as we give to the Lord, mga kapatid, watch Him. Panoorin po ninyo, tignan po ninyo, mga kapatid, kung paano ito i-multiply ni Lord. Kasi we cannot outgive God. Amen? Kapag nagbigay tayo sa Panginoon, kita ni Lord yan. Kaya pagmasdan ninyo kung paano yan ibabalik ng Lord, kung paano niya ito i-multiply sa buhay mo. Amen po ba, mga kapatid? Pwede mag-isip si Andrew na nakakaya naman kasi ang hirap. Nakakaya kay Jesus. Di ba? Kasi ang hirap, ibang tinapay na namang isda lang eh. Pwede niya sige, huwag na lang. Huwag na lang. Kaunti lang ito. Pero alam ni Andrew, mga kapatid sa Panginoon, doon sa kakarampot ng yayang kanyang nakuha, alam niya kapag dinala niya yun kay Jesus, may himalang mangyayari. Amen! Amen! So, ito yung napakaganda sa Lord, mga kapatid, no? Hindi niya tinitingnan kung ano yung malaki o maliit na naibigay mo sa Kanya. Amen po ba? Kasi ang Lord tumitingin talaga sa puso. As you give to the Lord, ang tinitingnan ng Lord ay puso. Kaya anong meron sa'yo, mga kapatid? Anong meron ka? Siguro inisip mo, maliit lang ito, barya lang, konti lang ito. Ang itong binibigay ko ay pangbaon lang, pang-candy, ika na, mga kapatid, para kasunod nung sa bata. Siguro, sinasabi niya, Lord, ito lang ang kaya ko eh. Ito lang ang pwede kong ibigay sa iyo,
Lord. Konti lang ito. Pero alam niyo po, kung tama ang puso natin, hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Diyos, magiging pagpapala pa sa iba. Amen? Mga kapatid sa Lord, hindi po baga, alam natin lahat na may mission tayo sa Batangas, may mission tayo sa Lakar, Quezon. Kung tayo ay hindi nakakapunta dyan, hindi tayo nagiging bahagi sa mission na yan, we can give dyan sa gawain ng Panginoon. Amen po? Pwede natin sabihin, ay pambawang lang ito ibibigay ko, pang candy nyo lang. Pwede pang gasolina. Pwede pang ano lang itong inyong aking ibibigay sa inyo. Sa pagpunta nyo sa Quezon, sa pagpunta nyo sa Batangas, konti lang ito. Pero mga kapatid, ano man ang gusto natin ibigay mo kay Jesus, and watch God. Panoorin mo how God will multiply what you give. Amen po ba? Mga kapatid sa Panginoon, konti lang, pero i-multiply yan ng Lord. Mga kapatid sa Panginoon. Lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid sa Panginoon, na napakahirap pumunta po sa mga gawain niya, sa gawain ng pag-mission, pero kung nandiyan ang puso natin, tama ang puso natin, God will bless us as we give. Amen! Amen po ba? Hindi madali. Pero sa lahat ng mga tulong-tulong na nagbibigay, kahit kakarampot lang yan, i-bless ng Lord yan. Ngayon, i-apply natin sa pag-ebanghelyo. I-apply natin sa evangelism. Mga kapatid, ano po yung matututunan natin sa ginawa ni Andrew pagdating sa pag-ebanghelyo? Siguro, mga kapatid, mayroon kang kaibigan, meron kang kapamilya, mahal sa buhay, na sa isip mo ay hindi naman siguro malaking tao itong aking kaibigan. Hindi naman siguro espesyal na tao itong aking kasama sa bahay, kapamilya, kaibigan, kasama sa trabaho. Parang maliit lang na tao ito, wala itong magagawa sa kahaya ng Diyos, wala itong magagawa sa kingdom ni Lord. Maaaring nag-iisip tayo ng ganyan. Ang tanong lang, yung mag-iisip mong sa tingin mo ay walang magagawa, maliit lang na tao, parang hindi naman espesyal, dinala mo na ba kay Lord? Dinala mo na ba kay Jesus? Nailapit mo na ba kay Jesus? Yung mga kasama mo sa trabaho, kasama mo sa bahay, mga kaibigan, nailapit mo na ba kay Jesus? Sinubukan mo na bang ilapit kay Jesus? Yan sa tingin mo, wala lang ito. Ulitin ko, mga kapatid, huwag mong tignan, mga kapatid, na walang magagawa ang mga tao ito. Ang responsibilidad lang natin, ilapit sila kay Jesus. Amen? At kapag nailapit natin sila sa Lord, tingnan po ninyo kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng mga tao ito. Yun po ang responsibilidad natin. Ilapit natin ng mga tao, kahit pa sa tingin mo, hindi special na tao. Kahit sa tingin mo, parang wala naman itong tao ito, walang magagawa ito. Ang daming tao sa paligid natin na hindi nakakilala kay Lord, mga kapatid, bring them to Jesus. Dali natin sila kay Jesus. Amen? Amen po ba? Kaya nga may mga gawain tayo. Family night tayo. Sa family night, imbitahan natin ito, mga kaibigan natin ito. Itong pamilya, invite natin sa family night. Sa youth fellowship, sa youth, imbitahan natin yung mga kaibigan natin sa gawain ng mga kabataan. Mga kapatid, bring them to Jesus. Mga kapatid, sa church service, sa cell group, at kung saan may pagtitipon ng mga mananampalataya, invite them. Sama ka sa akin. I want you na ikaw ay makakilala kay Jesus. Yun po dapat ang nasa puso natin. Katulad ni Andrew. Maliit lang naman ito. Pwede na siguro hindi ilapit ng Lord. No! Bawat kaluluwa ay mahalaga sa Diyos. Amen? Bawat kaluluwa, kahit sino pa yan, mga kapatid sa Panginoon. Meron ako ipapakilala sa inyong tao. Maaaring kayo ba sa inyong kilala siya kayo hindi? At dito po ay walang iba kundi si Billy Graham. Kilala mo si Billy Graham? Mga kapatid, siya na nakakilala sa kanya, kay Billy Graham. Si Billy Graham, mga kapatid, ay
kilalang evangelista. Noong kanyang panahon, mga kapatid, talo niya pa si Peter. Si Peter nung nag-preach, 3,000 souls were saved. 3,000, yan sabi ng Acts chapter 2. Pero nung si Billy Graham, millions of people lumalapit kay Jesus kapag nag-preach siya. Isang simple mensahe lang ni Billy Graham, mga kapatid, millions of people sa kanyang mga krusada, millions of people nagsusuko ng buhay sa Panginoon. Ganyan si Billy Graham. Na kapatid, ibang klaseng tao yan. Kung inyong pong i-research yan, kung inyong titignan kung ano yung kanyang mga nagawa, grabe. Mga kapatid, isang simpleng tao lang to, mga kapatid, pero pag siya, worldwide, sa buong mundo yan. Actually, yan si Billy Graham, yan po ay in-invite ng isang pangulo ng Amerika na gusto niya na maging advisor, pwede ba gawin kita opisyalis ng ating gobyerno. Yan si Billy Graham nagsabi, sabi niya, napakataas na ng pagkatawag ng Panginoon sa akin, huwag ko na akong ilagay sa posisyon niya yan. Sabi niya, huwag kong ibaba ang pagkatawag ng Panginoon sa akin. Grabe yung calling niya, mga kapatid sa Panginoon, na nakita niya napaka-highest calling na yun. Wala nang ibang takas pa sa panawagan ng Diyos sa kanyang maging evangelista ng Panginoon. Tapos inaalok siya ng posisyon sa government. Tinanggihan niya, mga kapatid sa Panginoon. Kasi marahil ang mga politiko, inisip na napaka-influensyadong tao ni Billy Graham. Kaya sinilalagay sa politics. Pero sabi ni Billy Graham, hindi na. Okay na ako sa panawagan ng Diyos sa atin. Kaya na ito, nung kanyang panahon, napakaraming taong kumilala sa Panginoon. Even in the Philippines, nung siya po'y nandito sa Pilipinas, nung siya po'y nagpuprosada, napakaraming millions of people kumikilala sa kanya, mga kapatid. At talagang nagbibigay ng buhay sa Panginoon. Ngayon, kilala ng marami yan si Billy Graham. Pero itong next po na ipapakilala ko sa inyo, kilala niyo ba yan? Si Mordecai Ham. Kung si Billy Graham, hindi mo siya kilala. Hindi niyo kilala yan si Mordecai Ham. Kilala niyo po si Mordecai Ham ay isa rin evangelista. Mga kapatid, evangelist din po yan. Nung kanyang panahon, siya po'y nangangaral din, mga kapatid. At isa sa mga krusada niya, habang siya'y nangangaral, isang kabataang lalaki, isang teenager, mga kapatid, ang nagsuko ng buhay sa Panginoon. Habang nangangaral sa Mordecai, nagsuko ng buhay ng isang kabataan na lalaki at sabi niya, gusto kong tagabi ng Panginoon, gusto kong senso sa pag-ari sa aking buhay. At ang kabataan nito ay na born again at ginamit ng Panginoon sa mga millions of people. At yun ay walang iba, kundi si Billy Graham. Anak po ni Mordecai sa Lord. Grabe, naging evangelista din, mga kapatid. Tumanggap sa krusada ni Mordecai, si Billy Graham, nung kabataan niya, at ginamit ng Panginoon. Grabe! Mga kapatid sa Lord, alam niyo po nung ginagawa ko yung mensahe na yan. Pinaalala ng Lord sa akin ng isang kabataan natin dito sa church. Maaaring hindi nakilala ng iba, marahil sa inyo. At yan ay walang iba kundi si Roy. Si Roy Resurrection. Sino po nakakilala kay Roy Resurrection? Kilala ka ng iba. Yung iba po hindi nyo kilala. Kabataan po yan noon, nung panahon na ito. Ewan ko kung kabats ni Neren yun. Kabats mo ba yun si Roy? Kabats ni Neren. Isa sa mga kabataan ng panahon nila, mga kapatid. At alam mo ba, si Roy Resurrection, may kapatid siya si Rose, nagpasaya ng dance. Nagda-dance siya noon, dancer po siya ng church. Mga kapatid. Pero si Roy, mga kapatid, ay isang drug addict. Isa po siyang nalulong sa bisyo, mga kapatid, si Roy. Pero, nung siya po ay nagpunta ng church, lagi ko siyang sinasama, lagi ko siyang sinisiran, hanggang sa tumanggap siya sa Panginoon, at yung buhay niya ay talagang ipinagligay niya sa Panginoon. Nung nag-uusap na kami sa messenger, nung nag-text siya sa messenger, nag-uusap siya, Roy, nung ginagawa ko mensahe, nung ginagawa ko itong mensahe ito, naalala kita. Sabi niya, ano ba, Pastor, nakita ko na napakagaling ng ginawa ng Panginoon sa iyo. So, nagkwento siya, dahil niya ginawa sa akin, no, Pastor, sinama ko ako ng sa San Pablo, sinama ko ako ng sa mga
mga court. Nag-aaral sa iyo. Wala kung dati hindi ko na nga maalala. Hindi ko na nga maalala yung mga sinabi yung mga sinabi doon. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, natutuwa ako. Alam niyo po kung bakit ko kinakwento si Roy, mga kapatid, isang kabataan na lalaki ito. Pero nung ibinigay niya po yun sa Panginoon at nagpagamit siya sa Panginoon, isa na po siyang pastor ngayon. Si Pastor Roy. Pastor na siya ngayon. Alam mo yan eh. Pastor na. Isang pastor na si Roy. Kaya na-bless ako. Sabi ko, isang taong nalulog sa masamang gamot, mga kapatid sa Panginoon, pero nagbigay ng buhay sa Lord at ginamit ng Panginoon. Kaya sabi niya one time, Pastor, papasala ko ulit sa church natin. At ako'y magpapatotosig, kapatid. Baka, loobin ng Panginoon, baka hindi ka lang magpatuto, ikaw na rin na magbahagi ng salita ng Diyos. So, mga kapatid, si Pastor Roy, mga kapatid, ay isang patotoo na kapag ang isang tao po, akala mo rin dati, dahil dragamit siya, akala ko, walang patutunguhan. Dahil panggulo lang eh. Parang minsan iniisip natin ganyan, panggulo lang yan sa church, walang kwentang tao yan, hindi lang yan, magbabago yan. Pero kapag nailapit pala natin kay Jesus, ang isang tao ito na iniisip natin walang kwenta, may mangyayaring maganda na hindi mo inaasahan. Amen? Mayroong maganda. Katulad niyan, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, maliit lang na tao. Pwede mga anak lang natin yan, pwede kaibigan lang, naggilugulo ka, pwede mga kasama sa trabaho. Pag nailapit mo sa Panginoon, tingnan mo, mga kapatid, how God will work in life sa buhay ng tao yan. So, yun po yun. Mga kapatid sa Panginoon. Ang galing di po ba, mga kapatid? So, pangalawa, mga kapatid, may mga Griego sa John chapter 12, verse 20 to 22. Be the one, kanina, lesson 1 natin, mga kapatid sa Panginoon na be the one who brings unlimited resource to Jesus. Maliit lang yan, mga kapatid. Pero dito sa pangalawa, tingnan natin sa John 12, verse 20 to 22. May mga Griego ang kabilang doon sa mga nagpunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga-Bethsaida ng Galilea at nakiusap sa kanya, Ginoo, gusto sana namin makita si Jesus. Yung po mga Griego, sabi doon kay Felipe, gusto namin makita. We want to see Jesus. We want to see Jesus. Tama ba rin yun? We want to see Jesus. So, ang ginawa ni Felipe, pinuntahan si Andres at sinabi ang tungkol dito. Pagkatapos, magkasama silang pumunta at sinabi ito kay Jesus. Alam natin lahat na si Jesus ay naparito sa mundo, hindi para sa mga Pilipino. Naparito si Jesus hindi para sa ibang nasyon, kundi para sa kanyang bayan ng Israel. Si Jesus ay naparito para sa mga Hudyo lamang. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya yung mga Grego, nagtatanong sila. Yung ginagawa ni Jesus na yan, yung pag-ibanghero ni Jesus sa bayan ng Israel, kasama pa kami dyan. Kasama pa kami. Kung gusto ni Jesus na maligtas ang bayan ng Israel, gusto rin ba ni Jesus na maligtas kami mga Grego? Kailangan ba namin maligtas? Kailangan ba namin lumapit kay Jesus? Yan yung mga tanong nila. We want to see Jesus. Gusto namin tanongin si Jesus. Gusto namin maligtas siya at tanongin kung kasama ba kami sa gospel, sa good news, sa mabuting balita. Kasama ba kami dyan? Ano siya doon ni Jesus? Sa verse 32, ang sabi niya, ako, kapag ako ay maitas na mula sa lupa, ay ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Amen? Amen? Ibig sabihin ng Ebanghelyo ay hindi lang para sa mga Hudyo. Isipin po ninyo kung si Jesus ay naparito lang para sa bansang Israel, kung si Jesus ay naparito lang para sa kanyang bayan, paano tayo mga Pilipino? Paano ka taligtas? Paano ka diretso na tayo sa impyerno? Mga kapatid, buti na lang, mga kapatid, si Lord gusto tayong maligtas. Amen? So, paano mangyayari yan? So, tumunod tayo kay Andrew. Bakit? Andrew was a connector. Hindi lang siya resourceful, connector siya. Mga kapatid, anong ibig kong sabihin? Inilapit niya
Idinugtong niya ang mga Griego kay Jesus. Connector, mga kapatid. Alam niyo po, ang daming tao naghahanap, mga kapatid, kung may pag-asa pa ba ang kanilang buhay. Maraming tao nabubuhay sa depresyon. Maraming tao may mental breakdown, emotional breakdown, at kumarami pa, mga kapatid. Kaya nga, anong sinasabi ng mga psychologists? Kailangan ganito, kailangan ganyan. Mga kapatid, isa lang ang sasabihin ko sa inyo, ano man ang problema ng tao, si Jesus ang solusyon. Naintindihan? Mga kapatid, ang daming natidepress, ang daming naghahanap ng kapayapaan, ang daming naghahanap ng solusyon. May solusyon pa ba ang buhay ko? May pag-asa pa ba? O kailangan ko ng kinilin ang buhay ko? Kailangan ko na mag-suicide? Mga kapatid, may nagmamahal po sa mga tao nito. Kailangan lamang silang may connect. Maghahanap lang po ang Diyos ng connector. Are you the one? Ikaw ba yung magko-connect sa nila kay Jesus? Paki-connect tayo sa kapatid mo. Narinig mo ba yun? Baka wala kayong connection sa katabi mo. Kalbitin nyo, ikaw ba yun? Ang daming naghahanap, mga kapatid. Ang daming tao, mga kapatid, na parang nagtatanong, Lord, may solusyon pa ba ang problema ko, Lord? Lord, nasan ka sa mga pinagdadaanan ko? Ang daming tao, kumakanta ng kanta ni Gandhi. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Kanta nila, Lord, nasan ka? Paano? Napapansin mo ba ako? Natutulog ka ba? Hirap na ako. Maraming tao, mga kapatid, hindi na alam, confused. Maraming tao naguguluhan. Kasama pa kami sa may ililigtas. Kasama pa kami sa ililigtas ng Diyos o kayo lang. Church, tayo lang pa ang ililigtas ng Diyos. Hindi mo sila kasama. Kasama pa kami dahil may kasama akong born again, hindi naman ako ini-invite, hindi naman ako nilalapit kay Jesus. May kasama akong born again, hindi ko man narinig sa kanyang ebanghelyo, hindi ko narinig sa kanyang good news. Basta pupunta ko siya ng church, basta born again lang siya, bakit hindi siya nagsishare sa akin? Ang Diyos ay naghahanap ng connector. Maraming tao, kailangan si Jesus. Amen. Kaya lang, kailangan magka-connect, may magdala, kailangan magdala sa kanila kay Jesus. Kasi kung hindi, wala. Minsan hindi natin napapansin yun, mga kapatid. Kasi ang concern natin, sarili natin, gusto ko mag-lingkod sa Lord, gusto ko may lapit yung buhay ko sa pagkain, to be connected sa Lord. But how about the others? Yung mga kasama natin sa pang-araw-araw nating buhay, may connection na ba sila kay Jesus? Si Andrew, mga kapatid, at saka si Felipe, hinapit nila yung mga taong ito. Alam niyo, tingnan niyo po ang ginawa ni Andres. Hindi sinabi ni Andres na ganito kasi yan. Hindi siya nagbigay ng opinion niya doon sa mga tao. Alam mo kung bakit ganyan? Kasi may problema ka lang sa isip. May problema ka lang sa emosyon. Hindi siya nagbigay ng opinion. Si Andres, hindi siya nagsabi na ganito, gawin mo ganito kasi ganito. Hindi! Maraming tao, mga kapatid, kapag may problema, ginagawa ng lahat ng paraan para masolusyonan yung problema niya. Pero ang best solution, bring them to Jesus. Amen po? Ang tanging ginawa ni Andrew, hindi na sabi, ganito kasi yan, mga Griego, ganito kasi yan, ha? Alam mo, ganito yan. Hindi! Ang tanging ginawa na he connected them to Jesus. So, anong lesson na makukuha natin dito? Lesson number 2, mga kapatid, be the one who connects in
to Jesus. Kapag may naghahanap, pag may mga naguguluhan, kapag may mga nagko-confuse, may mga hindi alam ang gagawin, bring them to Jesus. And then watch Him to reveal His heart to them. Kaya niyong makita ng mga taong ito ang puso ng Panginoon Jesus. Amen? Not your heart, not your opinion, not your mind, but Jesus. Kaya niyong makilala niyo si Jesus. Kasi sa sobrang talino ng tao ngayon, ang dami nang ginagawa solusyon. Ganito kasi yan, ganito dapat, ganito dapat. Diba? Doon sa mga may anxiety, dapat ganito, dapat ganyan. Wait, bakit hindi natin sila talin kay Jesus? Yun ang nakakalimutan. That's the missing link sa puso ng maraming Christians, mga kapatid sa Panginoon. Hayaan natin, mga kapatid, na si Jesus ang sumagot sa mga tanong nila. Amen po ba? Hindi mo kailangang mag-explain. Hindi mo kailangang makipag-debate. Hindi mo kailangang maging matalino sa pagdadala ng mga taong ito kay Jesus. Just bring them. Ayaw kong si Jesus na magbigay ng kalutasan sa kanilang mga confused mind. Amen? Amen po ba? All that. Bring them, connect them to Jesus, mga kapatid, who can answer all their problems or their questions. Si Jesus na yun, hindi tayo, mga kapatid. Kasi si Jesus lang ang tatag po sa deepest longing ng tao. Si Jesus lang. Yung paghahanap ng tao sa kanilang mga puso, hindi mo kayang tagpuin. Pero kaya ng Jesus. Minsan, ang dami naman ang sinabi, bumabalik-uli siya na sa dati. Ang dami naman in-advise, bumabalik siya na sa dati. Ang dami mo nang sinabing mabubuting bagay. Pero makita mo ba, balik na naman sila sa dati. Bakit hindi natin kayaan si Jesus, mga kapatid? Alam niyo, kahit yung mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, may mga hinahanap sila. Ang dami lang tinitingnan. At ang akala natin, mga Christians, listen to this, sana ma-open yung ayang natin dito. Akala natin, bringing them to church is enough. Pagdadala natin sila sa church, okay na. Minsan yun ang iniisip natin. Nagtatry tayo, okay, I will invite them to church. Pipilitin ko, dami sila sa church. Pero magawa mo na eh. Nadala mo na yung mahal mo sa Panginoon sa church, right? Nadala mo na sila, minsan mo na sila nakasama sa church. Pero nasa na sila ngayon? Nasa na sila? Kasi iniisip natin, pag naisama ko ito sa church, okay na. Pag naisama ko sa gawain sa Panginoon, okay na. Hindi yun, mga kapatid. Bringing them to church, mga kapatid, ay hindi makakalutas sa kanilang mga problema. Bringing them to church ay hindi magbibigay ng solusyon sa kanilang mga hinahanap. Bring them to Jesus. Kahit madala mo sila sa church, kung hindi mo may kukonekta yan kay Jesus, it's nothing. Kaya tingnan nyo, maraming pumunta sa church pag walang connection kay Jesus. Pakiramdam nila na church lang sila. Pakiramdam nila na ligo lang sila. Ilang beses pa dapat maligo ang isang tao? Araw-araw. Once a week lang ang pagpunta sa church. Di from Monday to Saturday, hindi siya naligo. Nakita ko ninyo ang aking sinasabi. Are you getting my point? Mga kapatid, bring them to Jesus, not just bring them to church. Kasi kung ang iniisip natin ang church at solusyon, mga kapatid, that's religion. Religion po yun, at hindi religion ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao ay relasyon kay Jesus. Relasyon, not religion. Mga kapatid sa Panginoon, religion cannot solve your problems. Going to church, mga kapatid, hindi mo makikita ang hinahanap mo dyan. Kaya magugulat ka, bakit hindi ko na
sa church, but dati naman sumama, dati naman okay siya. But dati. Mga kapatid, kung iniisip lang natin ang pagpunta sa church ang makakatulong sa ating mga problema, hindi po yan. You need Jesus. Kailangan natin si Jesus. Kailangan makakonekta tayo kay Jesus. Kailangan magkaroon tayo ng personal na relasyon kay Jesus. Ano po? Naintindihan ko na ako sinasabi. Kasi kung hindi po tayo magkakaroon ng relasyon kay Jesus, ang pagpunta sa church is magiging duty, magiging obligasyon na lang natin. Mga kapatid, hanapin ninyo ang solusyon sa inyong problema kay Jesus. Hindi sa church. Amen po ba? Kailangan makakonekta. Kailangan makakonekta ka kay Jesus. Kahit nasa church ka, kung wala kang connection kay Jesus, mawawala ka din. Mawawala ka. Maghahanap ka ng iba na naman. Pupunta ka na naman sa iba. Kasi, bakit ganun? Bakit ganun? I go to church naman. Halos lahat na yata ng church pinuntahan ko. Lahat na yata ng religion pinasok ko. Pero, may hinahanap ako. Isa lang ang hinahanap ko, si Jesus. Kaya yung mga Griego, alam niyo ba yung mga Griego, matatalino yan. Marami silang Diyos, marami silang Greek gods. Nandiyan si Venus, si Mercury, kung sino-sino pa. Mga kapatid, matatalinong tao, mga Griego. Pero, may kulang, may hinahanap sila. We want to see Jesus. Gusto namin makausap si Jesus. Kaya yung ginawa ni Andres, halika. Ang solusyon sa paghahanap mo, si Jesus. Ang mga tao naghahanap ng connector. Are you the one? Are you the one? Sana mga kapatid sa Panginoon, makita natin na ito ang responsibilidad natin. At kung tayo po mismo ay hindi nakakonekta kay Jesus, may hindi talaga tayo. Kaya church, ngayon umaga, be connected. Kaya ang buhay mo may konekta mo kay Jesus. Hindi sa church, church pa yan. Ang mahalaga, mga kapatid, buhay mo nakakonekta kay Jesus. Kasi kung sa church lang, mga kapatid, wala. Pag meron ka ng hindi ka sa church, you leave the church. Pag meron ka ng hindi ka sa church, you leave the church. Kasi religion yun. Pero kay Jesus, ang relasyon, hindi nagbabago. Yung relasyon ang kailangan natin. So, ang tanong, connected ba tayo kay Jesus? Hello, nandito ba tayo? If not, so, hindi na, Lord. Gusto ko makakonect sa'yo. Gusto ko, Lord. At kailangan ng tao yan. People are confused. People are looking for Jesus. Kailangan may magkoconnect sa kanila. Pangatlo, sa John chapter 1, verse 35 and 42, tignan natin itong mga conversion natin. Sa John chapter 1, verse 35 and 42, nang sumunod na araw, naroon ulit nakatayo si Juan kasama ng dalawa sa mga tagasunod niya. Ito po si John the Baptist. Binasdan niya si Jesus habang naglalakad ito at sinabing, narito ang kordero ng Diyos. Ang nagsalita niya si John the Baptist. Here is the Lamb of God. Behold the Lamb of God. Sabi ni John the Baptist. 37. Narinig ng dalawang tagasunod niya nang sabihin niya ito, kaya sumunod sila kay Jesus. Okay, so iniwan nila si John, sumunod sila kay Jesus. Verse 38. Paglingon ni Jesus, nakita niya silang sumusunod sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanila, anong hinahanap niyo? At sinabi nila, Rabbi, Rabbi, saan po kayo nakatira? Ang kaulugan ng Rabbi ay teacher, guru. Sino ba mga Rabbi dito? Taas ang kamay ng mga Rabbi. Walang Rabbi. Taas ang kamay ng mga Rabbi. Yung mga guru, mga teacher. Yan. So, meron tayo mga guru dito. So, kayo po ang mga Rabbi. Okay. Anong hinanap nyo? Sinabi nila, Rabbi, saan po kayo nakatira? Verse 39, sinabi niya sa kanila, halik kayo nang makita ninyo. Sumama nga sila at nakita kung saan siya nakatira. At nanatili silang kasama niya ng araw na yon at
ika-4 na ng hapon noon. Okay, 4 p.m. Then, verse 40, isa sa dalawang nakarinig sa sinabi ni Juan, na sinabi ni Juan na, "Behold, the Lamb of God," ay sumunod kay Jesus. Ito yun, si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Yan siya. Tingnan niyo po ang ginawa ni Andres o ni Andrew. Nung malaman niya, ito pala ang Mesaya. Ang sabi niya, una niyang hinanap ang kapatid niyang si Simon. At sinabi niya sa kanya, natagpuan na namin ang Mesayas, na ang katumbas ay Kristo. Grabe, no? Nung matagpuan niya si Jesus, sabi niya, hindi na pwede ka ulan. Kailangan malaman ito ni Bro. Kailangan malaman ito ni Brad Pitt. Diba? Kailangan na yun. Kailangan niyang malaman, mga kapatid. At dito, anong sabi sa 42, siya'y dinala niya kay Jesus. Dinala niya yung brother na, yung older brother, mga kapatid. Dinala niya kay Jesus, tumingin si Jesus sa kanya at sinabi kay Peter, ikaw si Simon, na anak ni Juan, ang itatawag na sa iyo ay Cephas, ng katumbas ay Pedro. You are now Peter. Yan, binigyan sa ng bagong pangalan ng Panginoon. So, ano makikita natin at sa attribute ni Andrew, mga kapatid yun na, resourceful, sunod, connector. Pangatlo, Andrew was an evangelist. Evangelist. So, anong lesson, mga kapatid, na gusto kong makuha namin dito? Be the one who brings lost people to Jesus. Ulitin ko, be the one who brings lost people to Jesus and watch Him transform them for His glory. Pag nagdala ka ng kaluluwa ng tao, ng lost kay Jesus, tingnan mo kung paano siya babaguhin ng Panginoon. Amen? Kapag dinala mo yung anak mo kay Jesus, kapag dinala mo yung asawa mo kay Jesus, kapag dinala mo yung magulang mo kay Jesus, kapag dinala mo yung mga anak mo kay Jesus, watch Jesus how will transform their lives. Panoorin nyo, tingnan ninyo, mga kapatid sa Panginoon. Ako po, nung ako'y bata pa, yung lola ko, napakatyaga ko ng aking lola na kami ay dalhin sa Sunday school. My lola always bring all of her apo. Marami kami. Mga kapatid, ang tyaga niya, alam niya, pag pupunta ko sa church, mga apo, bisa kayo. Pupunta tayo sa church, hindi po siya nagsasawa na kami dalhin sa church. Grabing lola, matindi itong lola ito. Hindi mo mapayag kayo mga apo niya maiwan sa bahay. Mga kapatid. And when I grew up, nung ako po ay lumaki na, yung parents ko naman, pinakilala nila sa akin si Jesus. Yung parents ko, my father is a pastor. Mga kapatid, pinakilala nila si Jesus. Okay, mga kapatid, lumaki na. Sino mag-aakala? Mga kapatid, na sa pag-aakala na sa mga panahon yun, mga kapatid, ako po ay tatawagin ng Diyos bilang kanyang lingkod. Kaya, hindi ko, nung pinupulay ko, sabi ko, napakalaking bahagi pala ng buhay ko yung aking lola at yung parents ko sa pagdadala sa akin sa Panginoon. Kasi, nung ako po ay lumaki sa church, nakita kong kailangan kong hindi lang nakakonekta sa church, kailangan kong magkaroon ng personal na relasyon kay Jesus. Kasi hindi ako mababorn again ng pagpunta-punta lang sa church, ng pagsama sa activity ng church. Kailangan magkaroon ng personal. Kaya one day, in a youth camp, sa youth camp po, I surrender my life to the Lord. I receive Jesus. Sinuko ko yung buhay ko sa Lord. Lord,
Be my Savior. Be my Lord. Simula nun, tinawag ko ng Panginoon, anak, gagamitin kita. At wala na akong nagawa, kundi sumunod sa Lord. Ilang beses ko na kinuwento sa inyo ang buhay ko, ang kwento ko, kung bakit ako naging pastor. Sa unado niyo na yan. Amen. Kaya huwag niyo na po kong tingnan na para kung mukhang artista. Pastor po ako, pastor. Amen. Alam niyo yan. Kaya niyo na ikwento yung mga kwento, mga kapatid sa Panginoon. Who knows? Mga kapatid, kung yung mga mahal niyo sa buhay ng anak niyo, isang araw, tatawagin ng Panginoon upang pag-ibig. Amen po. Kung katabi niyo yung anak mo, o kung katabi niyo yung pera mo, katabi yung kaibigan mo, sabi mo sa niya, who knows? Sinagagawa. Pag isang araw, magiging lingkod ka ng Lord. Amen? Kalabitin mo, ito na yung siko mo sa kanya. Who knows? Sabi mo sa kanya, who knows? Isang araw, tawagin ka rin ng Lord. Amen! Andiyan po ba tayo? Mga kapatid, si Andres, no? Grabe, hindi niya sinabi, oh, I found the Messiah, I found Jesus, yes, yes, I'm born again ako, yes! Wait. Hindi ba pwede na ko lang born again? May mga mahal ako sa buhay na hindi pa konektado kay Lord. May mga anak ako, pamangkin, pinsan, nanay, tatay, kapatid, hindi pa konektado kay Jesus. Wait. Kuya Peter, Brad Pitt, pwede ba sumama ka sa akin? Dadalhin kita kay Jesus. At alam natin na nangyari. Mas naging dakila pa si Peter, di ba? Mas kinilala pa si Peter kaysa kay Andres. Mas kinilala siya ng mga kapatid, hindi natin kaya sukatin ang pwede gawin ng Diyos sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Be an evangelist. Be an evangelist to your home, to your family, to your friends. Kahit sa mga kasama sa trabaho, be an evangelist. Always bring them to Jesus! Amen! Kalimutan niyo na po yung bring them to church. I will bring them to church. Mga kapatid! Bring them to Jesus. Hayaan niyong makilala nila. At kapag may mga gusto makipag-debate sa inyo, gusto magtanong, bring them to Jesus. Hindi ko sasagutin ang mga tanong mo. Gusto kong lumapit ka kay Jesus. Siya ang sasagot sa mga tanong. Amen? Amen po ba? Bring them to Jesus. Ngayon, ang huling kwento po, ang huling account ni Andres ay nasa Acts chapter 1 verse 12 to 15. Ito po yung kwento na nung bago umalis si Jesus, sabi niya sa mga disciples, hintayin niyo ako! Hintayin niyo yung pangako ng Ama na kayo'y baptismuhan sa Espiritu Santo. Wait for the promise of the Father. Ano yung promise? Yung baptismo ng Espiritu Santo. Nangyari ba yun? Kasama ba si Andres doon sa nabaptismuhan? Acts chapter 1, verse 12 hanggang 15. Pagkatapos ay nagbalik ang mga alagad sa Jerusalem, mula sa bundok ng mga Olibo na halos sa kilometro ang layo sa lungsod. Ito po yung umakyat na si Jesus. Nang makapasok sila sa lungsod, tuloy sila sa silid sa itaas, upper room. Umakyat sila doon, napansamantalan nilang tinitirhan. Sino yun? Ang mga ito ay sila Pedro, Juan, Santiago. Si Pedro, Juan, Santiago. Pero ika-apat, si Andres. Di ba? Si Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na mga bayan, at si Judas na anak ni Santiago. Kasama ng mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang kanyang mga kapatid, nagkakaisa kanila ng mga alagad ng kanilang mga sarili sa pananalangin ng mga araw na yun. Habang nagtitipon
ang may 120 mga kapatid. Tumindig si Pedro sa gitna nila at nagsabi. Tingnan niyo po ito, 120 disciples, 120 followers ni Jesus nag-ipon sa Upper Room. And all of them, mga kapatid sa Panginoon, were baptized sa Holy Spirit. Amen? Kasama si Andres doon, na nakatanggap ng promise ng Lord. Kasama si Andres sa nabautismo sa Espiritu Santo. And that is the last account ni Andres, mga kapatid, na siya po ay kinumento bilang isa sa mga tumanggap ng banal na Espiritu. Tingnan natin, mga kapatid, itong si Andres po, mga kapatid, pagkatapos niya, wala na kayong mapabalita. Kahit basahin niyo kayo ng masusunod na kwento, wala na kayong mapabalita kay Andres. Wala nang kwento. Ibig sabihin ba nang tumigil na si Andres? Kasi nawala na sa sanay. Hindi na po yun. Kasi ang focus na ng Book of Acts ay si Peter at saka yung ministry ni Paul. Doon na nag-focus yung sumulat po, mga kapatid, si Lucas. Doon na siya nag-focus sa ministry ni Paul. Ngayon, wala na. Ano nangyari na kay Andrew na resourceful, connector at evangelist? Mga kapatid, bagamat hindi na isulat ng Biblia, sa kasaysayan po, sa tradisyon, sa Christian history po, sa kwento po ng Kristyanismo, si Andrew po nagpatuloy po siyang nangangaral ng Ebanghelyo sa Greece, sa mga Griego. Doon po siya, hanggang sa siya ipahuli at siya ipapatay. At dahil sa kasunod ni Jesus, ang naging verdict sa kanya, ang hatol sa kanya, ipako din sa krus. Katulad ng kanyang master na si Jesus. Pero sabi niya, Andres, teka, I'm not worthy, hindi ako karapat-dapat na matulad sa aking Panginoon. Pwede pa yung aking pagpapakaan, gawin yung kakaiba. Ganito po siya ipinako. Ganyan. Yan. Parang hindi ko kayang tanggapin. Naka-ekis po. Kasi ayaw na ng katulad kay Jesus. Si Peter po, paligtad naman. Si Peter paligtad. So yan, namatay po siya, mga kapatid, kaya tawag sa cross na yan ay St. Andrew's Cross. Yan po yun, Andrew's Cross. Siya po ay matay around 60 AD. Yan, nung mamatay si Andrew. Grabe, no? Mga kapatid, so Lord, hindi siya tumigil na maging evangelista. Hindi siya tumigil na maging resourceful, na maging connector sa mga tao. Kaya yung mga tao nagalit sa kanya. Pero until death, mga kapatid, hindi niya sinuko yung pananampalataya niya sa Panginoon. Are you the one, mga kapatid, sa Panginoon? Lagi natin tandaan nito. Kapag tayo po ay mag-share at maglalapit ng tao kay Jesus, bago ka pa magsalita, may nauna na sa'yo. Alam mo kung sino? Ang Holy Spirit. Kasi habang pinagpe-pray yung taong gusto mong siyaran at ilapit kay Jesus, nagbibigay siya ng Holy Spirit sa puso. Kaya pag nag-share ka ng gospel sa kanya, may nauna na nag-minister sa kanya. Kaya pray for the lost soul, mga kapatid. And as you pray, evangelize. Be an evangelist. Be an Andrew, mga kapatid, sa Panginoon. Amen? Si Andrew, nilapit niya kanyang kapatid kay Jesus na naging great apostle. Si Billy Graham, mga kapatid, lumapit kay Jesus, naging great evangelist na inilapit ng taong si Mordecai. Sino ba yung nilalagay ng Lord sa puso na yung mga kapatid? That's all. That's all. Habang